Ano nga ba ang pinagmulan ng awayang Thailand at Cambodia? Mainit ang araw sa hangganan ng Thailand at Cambodia, pero mas mainit ang tensyon sa paligid. Tahimik ang umaga. May mga naglalako ng paninda sa gilid ng kalsada. May mga bata pang naglalaro. Mga magkakapitbahay na nag-uusap-usap. Hanggang sa biglang may umalingaw-ngaw na malakas na pagsabog mula sa malayo. Kasunod nito, sumirit ang usok at umalingasaw ang amoy ng bulbura. Napatigil ang mga tao. Napatingin sa direksyon ng putukan. Hindi pa nila alam, pero sa mismong sandaling iyon, may nagbubukas ng panibagong kabanata ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ano na nga ba ang nangyayari? Anong pinagmulan ng lahat at sino ang dapat sisihin? Tara, pag-usapan natin yan. Ang Thailand at Cambodia ay magkalapit na bansa sa Southeast Asia. Pareho silang mayaman sa tradisyon, may malawak na bukirin at malakas ang impluwensya ng Buddhism. Magkaiba sila sa wika, pagkain at mga celebrations. Sa Cambodia, maliban sa mga lumang palasyo ng Khmer, makikita rin ang mga kakaibang templo tulad ng Angkor Wat na sumisimbolo sa kasaysayan at relihiyon ng bansa. Habang sa Thailand naman, namamayani ang makukulay na templo na madalas puno ng mga monk at mga deboto. Sa araw-araw, may sari-sariling paraan ng pamumuhay at pananaw ang mga tao, kaya kakaiba ang pagkakakilanlan ng bawat bansa. Nagkakaiba rin ang takbo ng ugnayan nila. Minsang maayos, minsang may hindi pagkakaunawaan, lalo na tungkol sa border. Sa ngayon, parehong monarchy ang sistema nila. Ang Thailand ay constitutional monarchy na mas mabilis ang pag-unlad at aktibo sa rehiyon, samantalang ang Cambodia ay parliamentary constitutional monarchy. Patuloy itong nagsisikap umunlad matapos ang mga hamon na pinagdaanan sa pamahalaan. Pero ang hindi alam ng lahat, sa likod ng katahimikan, may mga lumalalim na isyong patuloy na hinaharap ng dalawang bansa. Sa gitna ng mga kakahuyan at lumang templo sa border ng Thailand at Cambodia, madalas parang normal lang ang umaga. May mga nagtatanim ng palay, sigawan ng mga bata at tanawin ng mga luma at bagong bahay. Pero sa likod ng arkitektura at natural na ganda, walang totoong katahimikan dito. Araw-araw, bantay sarado ng bawat bansa ang sarili nilang teritoryo. Bawat metro ng lupa parang ginto, mahalaga, pinagtatalunan at hinding-hindi binibitawan. Ang tensyong ito ay magmula pa noong panahon ng kolonyalismo, partikular noong 1904 at 1907, nang nilagdaan ang mga kasunduan sa pagitan ng Siam, ang Thailand ngayon, at French Indochina, ang grupo ng kolonya ng France na kinabibilangan ng Cambodia, Vietnam at Laos, para tukuyin ang bawat hangganan ng mga bansa. Pero sa kabila ng mga kasunduan, hindi natapos ng mga opisyal ang aktwal na pagsukat at marami pa ring bahagi ng border ang naiwan na hindi malinaw ang hangganan. Ito ay dahil nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang French at Siamese officials sa laman ng mga kasunduan at hindi rin natapos ng Mixed Delimitation Commission ang kanilang trabaho. Naaantala sila dahil sa kakulangan ng teknolohiya noong panahon, hindi pagkakaintindihan sa aktwal na pagmamarka ng lupa at malaking pagkakaiba ng mga ginamit na mapa ng bawat panig. Dahil dito, hanggang ngayon, marami pa ring parte ng hangganan ng hindi natukoy o naayos ng formal, dahilan ng paulit-ulit na pagtatalo at tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Mula noon, nagkaroon ng ilang malalaking insidente. Noong 1962, ipinagkaloob ng International Court of Justice sa Cambodia ang Preah Vihear Temple. Pero imbes na pagkakasundo, nananatiling mainit ang diskusyon dahil marami pang lugar sa paligid ng templo at border ang hindi pa malaman kung kanino ba talaga dapat mapunta. Nagpatuloy ang tensyon, may mga panakanakang sagupaan at ang issue ay naging simbolo ng pambansang pride at rivalry para sa Thailand at Cambodia. Halimbawa nito, kapag may lumabas na kontrobersya katulad ng insidente noong 2003 kung saan kumalat ang balita na isang Thai celebrity raw ang nagsabi na kinuha ng Cambodia ang Angkor Wat. Mabilis na nag-react ang mga tao. Libo-libo ang nagprotesta ng mga Cambodian sa Phnom Penh. Sinugod ang Thai Embassy, winasag ang mga negosyo ng Thailand at nagdulot ng milyong dolyar na pinsala. Dito makikita kung gaano kalalim at gaano kadaling mag-apoy ang issue ng karangalan at kasaysayan. Bawat balita, totoo man o hindi, ay nagiging mitsa ng malawakang galit ng mga mamamayan. Noong 2008 hanggang 2011, muling sumiklab ang alitan sa paligid ng Preah Vihear at Tamoantong. Nagkaroon ng matinding putukan,
Bumagsak ang mga artillery shells sa mga baryo at napilitan ang libu-libong residente na tumakas mula sa kani-kanilang mga tahanan. Ilang sundalo at sibilyan ang nasawi at ang mga nasabing sagupaan ay pinalalapa ng mainit na diskusyon sa media, nationalism at claims ng bawat bansa sa teritoryo. May mga ceasefire na nailatag pero hindi tuluyang naresolba ang ugat ng problema. Sumapit ang taong 2024. Unti-unti nang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Kahit gaano pa katagal ang alitan, walang gustong umatras o magpakumbaba. Sa mga huling buwan ng taon, tahimik na pinalalakas ng Cambodia ang access at development sa mga lugar malapit sa border, mga grounds na dati nang naging sentro ng pagtatalo. Sa unang tingin, mukha lang development. May bagong kalsada, mga gusali at infrastructure. Pero kapag sinuri, makikita mong ginagamit din ito para maipwesto ang military forces nila sa mga strategic na lokasyon. Lalo na sa Preah Vihear Province na matagal na pinagtatalunan dahil sa sikat na templong Preah Vihear. Hindi lamang military ang gumagalaw, pati politika. Malakas ang epekto sa galaw ng dalawang bansa. Sa Thailand, matagal nang malakas na pamilya sa politika ang Shinawatra. Sila ang nagbibigay ng mga prime minister at madalas may malaking impluensya sa pamahalaan. Sa Cambodia naman, ang Hun family, lalo na si Hun Sen na matagal na naging prime minister, pati ang anak niyang si Hun Manet na kasalukuyang namumuno, ang matindi ang kapangyarihan. Dati, magkaibigan pa ang mga lider ng dalawang pamilya at may negosyo silang magkasama. Pero nang tumindi na ang usapan tungkol sa border, pareho nilang ginagamit ang mga isyu para patunayan ang tapang at galing ng kanilang pamumuno. Pagsapit ng February 2025, nagkaroon ng protesta sa templo ng Prasat Tamuentum, kung saan nagtipo ng mga tao para ipakita ang kanilang suporta at damdamin tungkol sa teritoryo. May kumalat na video kung saan makikitang ang mga sundalong Cambodian ay kumakanta ng makabansang awit sa harap ng templo ng Prasat Tamuentum. Dahil sa damdaming ipinapakita sa kanta, lalong nag-alala ang Thailand at nakita ito bilang pagpapalakas ng paninindigan ng Cambodia sa isyu ng teritoryo. Dahil dito, lalo pang naging aktibo ang pagpapalakas ng military posts ng parehong bansa sa paligid ng border. Ang simpleng protesta ay naging mitsa at palatandaan ng umiinit na sitwasyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Sa border ng Thailand at Cambodia, dumami ang mga military posts at naging mas aktibo ang mga tropa upang ipakita ang lakas at kontrol sa mga lugar na pinag-aagawan. Ayon sa mga analysts, mas aktibo ang Cambodia at sila ang madalas unang gumagawa ng hakbang tuwing may insidente sa border. Kaya mas mabilis lumala ang tensyon kaysa Thailand. Tuwing may balita ng putukan o karagdagang military posts, hindi madaling matukoy kung kailan maghuhupa ang gulo. Lalo na't hindi lahat ng impormasyon ay agad makakarating mula sa dalawang bansa. Tahimik pero tuloy-tuloy ang pagpapalakas ng Cambodia sa border. Nagpatayo sila ng mga bagong daan, nagpadala ng mas maraming sundalo at armas sa mga lugar na dati ay walang military activity tulad ng Samyay Klao, Chongbok at Phnom Praset Tiso, nakaharap ng mga pwesto ng Thailand sa Khao Satasum. Hindi rin nagpahuli ang Thailand at nagtayo sila ng access road papunta sa Prasat Tamuentum. Pero noong May 2025, may insidente kung saan napatay ang isang Cambodian officer sa Chongbok matapos ang sagupaan ng mga tropa ng Cambodia at Thailand. Ramdam dito na hindi na simpleng patrol ang nangyayari, kundi mas tumitindi pang pagpapalakas ng military presence ng bawat panig sa border. Sa Emerald Triangle, kung saan nagtatagpo ang Cambodia, Thailand at Laos, nagdala ang Cambodia ng heavy equipment, mga rocket artillery, malalaking kanyon at higit 30 T-55 tanks para sa posibleng sagupaan. Dahil sa nagbabadyang kaguluhan sa border, nagkaroon ng peace talks at pag-uusap para subukang magpalamig ng sitwasyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Kasabay nito, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa leak ng tawag ni Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra kay dating Cambodian leader Hun Sen. Mabilis itong nag-viral at nagdulot ng kontrobersya dahil tila masyadong magka-close sila kahit na may seryosong security emergency na kinakaharap ang dalawang bansa. Dahil sa kontrobersya, nasuspindi si Paetongtarn at si Phumtham Wechayachai ang pumalit bilang acting Prime Minister. Pero kasunod naman nito, lalong gumulo ang sitwasyon nang lumabas ang leak directives mula kay Thaksin Shinawatra.
mga utos at pahayag na nagpapahiwatig ng impluwensya niya sa mga desisyon ng gobyerno kahit wala na siya sa pwesto. Malaking issue ito dahil pinagdududahan ng publiko at ibang politiko ang tunay na kontrol sa pamahalaan. Nagdulot ng intriga at bangayan, lalong naging komplikado ang takbo ng Thai politics habang may nangyayari pang kaguluhan sa border. Habang lumalala ang gulo sa politika at balita, parehong Thailand at Cambodia ang tuloy-tuloy na nagpapadala ng armas at tropa sa kanilang border. Kasabay nito, sunod-sunod ang mga insidente ng landmine na nagdulot ng malubhang pinsala sa ilang Thai soldiers. Kahit sinabi ng Cambodia na wala silang kinalaman at matagal nang nandyan ang mga landmine. Giit ng Thailand ay bago ang mga ito at sinadyang inilagay para gamitin laban sa kanila sa gitna ng matinding tensyon. Pagdating ng July 24, 2025, biglang uminit ang tensyon sa border ng Thailand at Cambodia. Napuno ng takot ang hangin nang sumiklab ang putukan. Cambodia ang unang nagpaulan ng artillery strikes. Tumama ito hindi lang sa military camps kundi pati sa mga komunidad, wasak ang ilang bahay, eskwelahan at pati ospital. Sumagot ang Thailand sa pamamagitan ng matinding airstrikes gamit ang F-16 fighter jets. Sa gitna ng bakbakan, ramdam ang kaba ng mga tao. Daan-daang libong residente ang napilitang lumikas. Maraming pamilya ang nagkahiwa-hiwalay sa gitna ng gulo at sa sobrang bilis ng pangyayari, madalas hindi pa alam ng mga tao kung saan sila ligtas. Hindi bababa sa 35 katao ang nasawi at marami pang sugatan sa magkabilang panig. At halos 300,000 ang napilitang maghanap ng mas ligtas na tirahan. Sa kabila ng agawan sa border, hindi lang simpleng issue ng teritoryo ang dahilan ng mga military moves. Sa Thailand, may ongoing political crisis, nagkakaroon ng suspensyon sa Prime Minister at madalas ang bangayan sa pamahalaan. Sa Cambodia, patuloy si Hun Sen sa pagpapatibay ng kontrol sa gobyerno at pagsuporta sa anak niyang si Hun Manet bilang Prime Minister. Aktibo siyang naglalabas ng matitibay na pahayag at nag-e-engage sa mga diplomatic moves na nagpapakita ng matatag na paninindigan ng Cambodia sa harap ng Thailand, lalo na pagdating sa issue ng border. Dagdag pa rito, matindi ang pressure sa border trade dahil pinaigting ng Thailand ang operasyon laban sa scam centers at illegal na timber smuggling na tumatawid sa border. Bukod dito, malaki ang usap-usapan sa media tungkol sa planong legalisasyon ng casino sa Thailand, isang hakbang na posibleng makabawas sa kita ng casino industry ng Cambodia. Sa lahat ng ito, hindi nawawala ang kaba ng mga tao sa border. Araw-araw, ramdam nila ang tensyon at hindi mapakali. Laging nag-aabang kung kailan muling sasabog ang gulo. Kahit may ceasefire na idineklara noong July 28, patuloy pa rin ang mga ulat ng paglabag at tensyon sa border. Wala pang kasiguraduhan ang tunay na kapayapaan. Kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na negosasyon dahil magkatabi at magkaugnay ang ekonomiya at kasaysayan ng dalawang bansa. Sa huli, hindi madaling matukoy kung sino talaga ang may kasalanan. Parehong pamahalaan ay may papel sa lalong pag-init ng alitan. Pero sa bawat banggaan, ang tunay na natatalo ay ang karaniwang tao. Bagay na dapat prioridad ng gobyerno. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.